Hello guys! Good evening! Si Judy Kawasoy po ito. Okay, ang isi-share ko sa inyo ay yung base requirements ng immigration sa mga gustong mag-apply ng permanent visa. Kasi lately, ang daming nagtatanong sa akin, ano-ano ba ito? No? Meron kasing base requirements sa mga aplikante. Pero, case by case po, yung mga hinihingi nilang additional pa na requirements sa bawat applicant. Okay, yung isi-share ko sa inyo, ito yung mga base. Ito lang yon, ano? Okay, so una na, ayan. Ito yung base, ayan. Direkta to, galing to ng immigration mismo. Okay? This one is from Nagoya talaga to. Yan. Galing yan sa Nagoya. No? Nagoya talaga galing tong base requirements na to na ilalahad ko sa inyo. Okay. So, itong mga requirements na to, ito ay pwede sa nag-extend sa change status, pati na rin sa permanent visa. So, yung i-relate ko sa inyo ngayon ay yung sa permanent visa. Kasi ang dami talaga nagtatanong sa messages, sa comments, ano ba yung requirements. Okay, number 1, kung kayo po ay kasal or single, pagkasal po, kailangan ng marriage certificate. Okay? Tsaka kosekitohong. No? Pag single, syempre hindi. Diba? Pero kung yung parents nyo, kasal, yung marriage certificate ng parents nyo. If ever kailangan ng kosekitohong, kailangan ng kosekitohong. It depends po sa pangangailangan. Okay. Gay ko kuno kikong shomei. Ito po yung number 2, yung marriage certificate nga nung kung mag-asawa or yung ang asawa nyo ay Hapon. Kung kayo ay spouse of Japanese. Yung birth certificate nyo na naka-PSA. Tapos yung all members na Jumisho na makukuha sa City Hall, yung Zai Shokusho or employment certificate kung nagtatrabaho si Mrs. pati si Mrs. Okay? Hindi lang si Mr. pati si Mrs. Okay? At kung self-employed naman, yun pong license ng trabaho or ng negosyo at or kaya naman yung kakuteishin koku, no? Yun po. Kung si Mr. at si Mrs. both yon. Pero kung business, yung kakuteishin koku ng business. Okay. Yung number 6 naman, yun nga, yun din yun. Yung kakuteishin koku kung walang trabaho naman sa kumpanya, yung mag-asawa. Yung number 7 is yung kazei shomesho, tsaka yung nozei shomesho ng 2 or 3 years consecutive 3 to 2 years ang kailangan kung saan ipapakita yung kita, pati yung nozei shomesho naman kung saan ipapakita kung may utang kayo sa tax. Okay? So number 9 naman, ayun, yung explanation din sa 8, kung walang utang, kung wala naman kayong binabayarang tax, kukuha kayo ng hikazei shomesho or no tax payment. Hikazei shomesho. Okay, lahat yon sa shiaksyo nyo makukuha. Tapos yung hikazei kasi, yan yung usually na siguraduhin wala kayong binabayaran tax, wala kayong no tax payment, non-tax payer kayo. Okay. Tapos, dyan din malalaman sa nozei kung may utang kayo sa kokumin hokeng, sa bahay at lupa na binabayaran nyo. Sa tax doon, yung amilyar, dyan din makikita yon. Okay. Yung pension, sa pension office naman, dyan yung kukunin yung
Nenking Hokeng Kiroku Shokai Kaito Sho. Medyo mahaba yun, ano? Pero Nenking Shokai Sho na lang. Diyan yung makikita yung lahat ng payment, lahat ng contribution, yung record ng contribution nyo sa pension. No? Sa pension office nyo, kukunin yan. Yung pension report nyo. Yan yung kailangan. Kaya po kailangan na wala kayong utang sa pension as much as possible. Kasi yan yung pundasyon ng pangalan nyo pag kayo'y mag-a-apply ng permanent visa. Okay, kailangan din ng guarantee letter. Guarantee letter from your guarantor. Kung may asawa kayo, yung guarantee letter from your husband. Yun nga palang kukunin yung pension report sa pension office, yung sa asawa nyo, sa inyo, sa sarili nyo. At kung kayo naman ay iba ang guarantor nyo, pati dun sa guarantor nyo. Okay. Tapos, kung kayo estudyante, pati yung sa school ID nyo, kailangan yun, ha? Tapos, yung kailangan din minsan, hinihingi din nila minsan yung salary slip, yung pay slip. Pero, bihira naman magpasa nun, usually. Bihira naman, depende sa hinihingan. Okay, yun lahat ng kopya ng pamilya ng Hokensho or health insurance card. Kailangan po yun, harap at likod. Tapos, yung picture, 4x3, para sa application form. Reason letter kung bakit gusto nyong mag-apply ng permanent visa. Alam nyo, mas maganda kung halimbawa may asawa kayo, spouse of Japanese kayo, may reason letter kayo sa sarili nyo kung bakit gusto nyo mag-permanent visa, at meron ding reason letter yung husband nyo. Kasi ganun yung usual na ginagawa ko sa mga nagpapatranslate sa akin at nagpapa-assist. Ganun din po ako doon sa ginawa ko, doon sa ex-husband ko. Kaya nabigyan din po siya. Tapos, yung usually, hinihingan nila, mas maganda din po. Kadalasan ngayon, talagang ngayon, sa higpit ngayon, mas maganda na lahat translated yung mga English na documents nyo. Bakit? Kasi kayo yung nakikiusap. Kayo yung nakikisuyo. Para mas mabilis din yung pagkakaproseso, magiging proseso nung papeles nyo. Yun lang din yung napansin ko, no? Sa dami ng mga nagpa-assist sa akin na sinamahan ko, nagpa-interpret sa akin sa immigration, yung nagpa-translate sa akin. Pag pinatranslate nila sa akin yung papeles, pag pinasa nila, tapos mas madali kesa yung English lang nila ipapasa. Kasi syempre Japanese yung pagpapasahan natin. So, mas madali kapag naka-Japanese na yung papeles kasi hindi na sila mahirapang basahin. 'Di ba? Kesa yung naka-English lang. Yung sa akin, suggestion lang yon. Kung gusto nyong ipa-Japanese or hindi. Or so naman na English yung ipasa. Pero, para sa akin, mas maganda pa rin na naka-Japanese. Makikibagay tayo. Okay, kung may mga katanungan kayo, pwede nyo ako i-message sa Facebook account ko, Judy Kawasoy din po. Sa TikTok or sa YouTube channel ko. Same lang po din yan, ano? Kaya wag ko kayong mag-alanganing mag-message. Meron ho tayong interpretation and translation services. And you can message me anytime. Basta po sasagot ako pag nakita ko yung message nyo. Maraming salamat po palagi sa inyo. Isang magandang gabi at happy weekend po. Ingat po kayo palagi. Thank you po. Pasensya na kayo sa boses ko na mamaos na ako. Thank you po. Bye!